pinipilit niya yung diborsyo. Gumagawa siya ng paraan, nangangatwiran siya katulad ng mga pariseyong ito. Itong mga pariseyong ito nagpapalusot Pero madaling sinabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nalalaman? Sa simula't simula, nilalang ng Diyos ang lalaki at ang babae. At pinagsama sila ng Diyos. Para na silang iisang namumuhay ang mag-asawa. Kaya nga, Kuya Men, pati mga alagad niya naligalig. Dahil alam din ito ng mga alagad na may nilagda talaga si Moises sa kanila. Sa kanilang unang mga magulang. Kaya pati sila nagtanong. Sinabing diretso ng Panginoon sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba, ay nangangalo niya. Hindi niya sinabing, kung may lagdaman si Moises o maglagda ka man, wala na yun Inalis niya yun. Ngayon marami. Annulment. Maraming nakapalibot. Lalo tigit sa mga magagaling na artista natin. Gumawa sila ng paraan upang ang kamunduhan at ang kanilang kagustuhan ay masunod nila. Nagpapaanol sila. Mas marunong sila sa Diyos. Maliwanag na sinabi ng Panginoon. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung inilagda sa inyo ni Moises na yan, sumunod lamang dahil matitigas ang ulo nyo. Pero talagang hindi dapat yan. Maliwanag po yun. Maliwanag po mga ginigiliw namin mga kapatid, na hindi dapat yung annulment na yan. Wala na dapat. Hindi na kailangan yan. Pero bakit nangyayari yun? Dahil matigas ang ating mga ulo. Maging mag-asawa na nagnanais magpaanol ng kanilang kasal ng dahil sa kamunduhan. Walang iba. Kamunduhan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kung maibigan ka sa mundong ito, ikaw ay tiga rito sa mundo. Kung ikaw ay maibigan sa langit, ikaw ay tiga langit. Kaya ang lahat ng nagnanais ng tungkol sa annulment at may balak pang magpaanol ng kanilang kasal, mundo ang kanilang buhay. Wala sa langit. Nagkukunwari silang mabuti at nananalig sa Diyos. Pero hindi nila naisasabuhay para silang asin na lumipas ang kanilang lasa. Nakita ninyo na po, mga brothers and sisters, siguro kayo lagi nakakabasa sa mga dyaryo ng mga annulment ng mga nagaganap at mga sa mga korte makikita ninyo mga nakapilang mga papel ng mga upang sila papaghiwalayin. Ang kanilang mga matuwid ay hindi na sila maligaya sa isa't isa at sobra na, pero may pinagsama sila Basta't sila pinagsama, ibig sabihin talagang para doon sa inyo. Pero ginagawa ng mundo ang maghiwalay. Totoo yan, Kuya. Ang sinisilo nila rito at kinakalaban nila rito ang Panginoong Jesus. Amen, amen. Sinisilo nila rito at nagiging pariseo at eskriba sila. Kapag tinuloy nila yon at nagpatuloy sila sa gawain yan. Nakita mo naman, Kuya Min, sa Amerika, may 2-3 beses nag-aasawa. Kaya nakita mo naman, maraming pangyayari, Kuya Min, na
sa Amerika o hindi lamang sa Amerika. Katakot-takot na kalamidad din ang dumarating sa kanila. Bagaman sila ay mayaman, pero marami na rin naghihirap sa kanila ngayon. Anong ibig kong po sabihin, mga ginigiliw naming tagapakinig? Siguro meron sa inyo ngayon na nakikinig ngayon na may dumating na nag-text. Ako po nakatanggap nun na ang sinasabi yung observatory ng Amerika ay may nakapagsabi na noong nakaraang araw na yon, alas 12 ng gabi, magkakalindol sa atin. Ng 7 to 8, nalakas na. Pero, sabi nga nila magdasal tayo. Pero bakit hindi natuloy? Sapagkat marami pa rin Pilipino ang ayaw pumayag ng annulment, marami pa rin ayaw pumayag na magkaroon ng abortion, at marami pa rin mga Pilipino na may isip na nagdarasal at nagmamakaawa sa Diyos upang ang ating bansa ay hindi datnan ng anumang malalaking kalamidad na nangyayari sa iba't ibang bansa ngayong mga araw na ito. Amen. Dadakuhan na ho namin ni Kuya Bert ang pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tanda ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala. Kuya Bert, dito sa pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata, alam po ninyo, itong mga bata kasi naobserbahan ko at siguro kayo naman ho dyan, mga giliw tagapakinig, lalo na mga magulang, naobserbahan ninyo mga bata. Ang mga bata kasi, kung mayroon kang kinakain, lalo na yung mga 2 taong gulang, pag nabigyan mo kahit ko konti, hindi nagre-reklamo, upa ka na kagad yung binigyan niya. Totoo Hindi ho ba? Yung mga bata, minsan mamaya-maya, kung sila magkakalaro, nagdudunggilan. Nagkakalmutan, pero mamaya-maya magkasama na naman sila. Meron namang mga bata na pinalo mo na, mamaya-maya nakatawa pa rin sa iyo at lalapit pa rin sa iyo. Ibig sabihin nito, mga giliw namin tagapakinig, ang isipan ng bata ay hindi nagtatanim ng galit, hindi naghihinala, hindi na masarap ang tulog sa gabi, pagkagising ng umaga, basta ang nasa sa isip niya kung merong makakain. Hindi siya nag-iisip ng ano mga problema, kung siya pinagalitan mo, hindi niya itinatanim sa kanyang puso yan. Ang tao, Kuya Bert, na hinihiling dito, sinabi niya rito, sa mga ganitong talasin naghahari ang Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao pala, dapat maging tendency ng kanilang ugali ganito, na hindi ka mapagtanim ng galit sa iyong kapwa at hindi ka mapag-isip ng masama sa iyong kapwa. Paano, pakimbigyan nga ninyo kami, Kuya Bert, ng iba pang kwan dito. Katulad nga ng sinabi mo, Kuya Min, madiin na sinabi ng Panginoon, ito ang tandaan nyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Alam mo, Kuya, kapag hindi tayo pinagharian ng Diyos, at hindi ang Diyos ang nagmimay-ari sa atin, wala tayong pag-asa sa kanyang kaharian. At idiniin niya rito, na dapat maging katulad tayo ng mga bata upang mapagharian tayo ng Diyos.
upang siyang nagiging may-ari sa atin. Katulad ng ipinaliwanag mo, kuya. Bakit ba ang bata